Miss, saang floor po ang opisina ni Ginoo Dato Villanueva? Tanong ni Pearl sa receptionist ng engranding gusaling pinasok niya. Ang tanong niya ay puno ng kumpiyansa, ngunit may bahagyang kaba sa ilalim ng kanyang tinig. Tumingin ang receptionist, isang babaeng naka-uniform ng maayos, at ngumiti ng propesyonal. May appointment po ba kayo, ma'am? Tanong nito, habang ang kanyang mga matay bahagyang sumaipat sa simpleng kasuotan ni Pearl. Wala, sagot ni Pearl, diretso at walang paligoy-ligoy. Kailangan po bang may appointment kay Mr. Finnegan? Idinagdag niya ito na may bahagyang inis, ngunit sinubukang panatilihin ang kalmado. Biglang ngumiti si Pearl, ngunit ang kanyang susunod na sagot ay nagdala ng kakaibang tensyon. Girlfriend niya ako, sabi niya ng buong tapang. Ang pahayag na ito'y nagdulot ng gulat sa receptionist na napahinto sa ginagawa at napatitig sa kanya ng may halong duda at pagkabigla. Girlfriend po, ulit ng receptionist, sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung totoo ang kanyang sinasabi. Bahagyang nainsulto si Pearl sa ginawa nito. Totoo nga naman, hindi siya mukhang modelo o beauty queen tulad ng mga babaeng kadalasang nadidikit kay Reed. Ang suot niyang kupas na jeans at simpleng puting t-shirt ay malayo sa inaasahan ng karamihan. Ngunit, sa kabila ng simpleng anyo, alam niyang may angking ganda siya, isang ganda na hindi nasusukat ng marangyang pananamit. Oo, girlfriend niya ako. May problema ba? Sagot niya, sabay taas ng kilay na parang hamon. Wala naman po, ma'am. Sandali lang po tatawagan ko lang po si sir, sagot ng receptionist, medyo naiilang. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang kung anong floor siya at saan ang opisina niya? Tanong ni Pearl, na unti-unting nauubusan ng pasensya. Kailangan ko po kasing i-confirm kung kayo nga po talaga ang girlfriend ni sir, paliwanag ng receptionist, na tila sinusubukang manatiling kalmado. Aba, talaga naman, sabi ni Pearl, sabay halukip-kip ng kanyang mga braso. O sige na, tawagan mo na siya, dagdag niya, ngunit sa loob-loob niya'y may bahagyang kaba. Paano kung hindi siya paakyatin ni Reed? Ano pong pangalan niyo, ma'am? Tanong ng receptionist, habang inaabot ang telepono. Pearl, Amihan Santos, sagot niya, gamit ang buong pangalan na tila may layuning mag-iwan ng impresyon. Okay, Miss Pearl, paintay lang po saglit ha. Tatawagan ko lang po si sir, sabi ng receptionist, sabay dial sa telepono. Tahimik na nagmasid si Pearl habang kausap ng receptionist si Reed sa kabilang linya. Ang bawat kilos nito ay tila mabagal at nagdadagdag ng tensyon sa sitwasyon. Hindi niya maiwasang mag-isip ng mga posibleng sagot ni Reed. Sir, itatanong ko lang po sana. Andito po kasi sa lobby ngayon si Miss Amihan Santos. Kiniklaim niya po na girlfriend niyo raw po siya, sabi ng receptionist sa telepono, habang tinitingnan si Pearl ng may bahagyang interes. May ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita ang receptionist. Yes po, Amihan Santos po. Opo, paakyatin ko po ba, sir? Sige po, pasensya na po sa abala, sabi nito bago ibaba ang telepono. Napangiti si Pearl, ngunit ang kanyang tanong ay puno ng iritasyon. Ano, pwede na akong umakyat? Tanong niya, na hindi na maitago ang kanyang inis. Tumitig ang receptionist sa kanya at ngumiti ng bahagya. Hindi po, hindi daw po kayo girlfriend ni sir, kaya hindi po kayo pwedeng umakyat, sagot nito, na tila may bahagyang awa sa boses. Nanlaki ang mga mata ni Pearl, habang ang kanyang mga braso ay bumagsak mula sa pagkakahalukip-kip. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagkatalo, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang nakatayo ng matikas. Napasimangot si Pearl, at ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak habang siya'y tumalikod. Alam niyang malaki ang posibilidad na mangyari iyon, ngunit hindi niya may kakaila ang kirot ng pagkadismaya. Ayaw niya man lang ba akong makita? Mahina niyang bulong sa sarili habang mabagal na naglalakad paalis, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang tinig ang pumihil sa kanya. Miss, tawag ng receptionist, puno ng pag-aalangan at bahagyang gulat sa mukha nito. Napahinto si Pearl at napalingon, umaasang may pagbabago sa sitwasyon. Pwede ka daw umakyat, dagdag ng receptionist na may halong kaba. Talaga? Tanong ni Pearl, biglang nabuhayan ng loob. Napansin niyang hawak muli ng receptionist ang telepono, malinaw na kausap nito si Reed. Agad siyang bumalik, puno ng pananabik. Si Reed ba yan? Tanong niya, halos hindi maitago ang excitement sa boses. Opo, ma'am,
Sagot ng receptionist. Walang alinlangan, inagaw ni Pearl ang telepono mula sa receptionist. Hello, Rick. Aakyat na ako ah. Saan yung floor mo? Tanong niya ng direkta, puno ng kumpiyansa. Sa kabilang linya, tanging mabibigat na paghinga lamang ang narinig ni Pearl sa unang saglit. Halos hindi siya makahinga sa kaba habang hinihintay ang sagot. 20th floor, buntong hining ang sagot ni Reed, malamig ngunit malinaw. At bago pa siya makapagsalita muli, naputol na ang linya. Napataas ang kilay ni Pearl, ngunit agad niyang binalik ang telepono sa receptionist. Eto, miss, salamat ha. Aniya, sabay lakad patungo sa elevator. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, at habang nakasakay, tila hindi niya mapigilan ang sarili, sisipol-sipol pa siya, puno ng bagong pag-asa. Pagdating sa 20th floor, tumambad sa kanya ang opisina ni Reed. Sa labas, naroon ang secretary nito, na agad siyang binati ng magalang ng ngiti. Hi, nasa loob si Reed, tanong ni Pearl, diretso at walang alinlangan. Yes, ma'am, kayo po ba si Miss Del Rosario, tama? Pasok na po kayo. Naghihintay po si Sir sa loob, sagot ng secretary, sabay turo sa pinto. Thank you, sagot ni Pearl, at may kumpiyansang itinulak ang pinto. Sa kanyang pagpasok, agad nagtama ang kanilang mga mata ni Reed. Ang lalaking minsan niyang minahal, ngayon ay nakaupo sa kanyang mesa, seryoso at hindi mabasa ang ekspresyon. Ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Bumilis ang tibok ng puso ni Pearl. Akala niya, wala nang epekto sa kanya ang lalaki matapos ang mahabang panahon, ngunit mali siya. Mas gamwapo ito ngayon, ang kanyang matangos na panga, ang mas lalong matipuno nitong katawan, lahat ay tila mas lalo pang nagbigay diin sa kanyang karisma. Hi, Rick, long time no see, nakangiting bati ni Pearl, na parang walang nangyari. Walang hiya-hiya, naupo siya sa couch nito na parang nasa sariling bahay. Hindi inalis ni Reed ang tingin sa kanya. Girlfriend, ha? Malamig na tanong nito, ngunit may bahagyang iritasyon sa boses. Bakit, hindi ba? Sagot ni Pearl, sabay tawa na tila walang pakialam. As far as I can remember, we broke up almost 10 years ago. You are no longer my girlfriend, sagot ni Reed, diretso at walang emosyon. Oh, Eddie pareho lang naman yon eh. My girlfriend pa rin sa word, sagot ni Pearl, sabay kibit balikat. Anyway, how are you? Dagdag niya, pilit na binabago ang usapan. Umigting ang panga ni Reed, halatang naiinis. Anong kailangan mo? Tanong nito, malamig ngunit puno ng awtoridad. Ikaw talaga, hindi ba pwedeng magkamustahan muna tayo? Sagot ni Pearl, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. May meeting pa ako mamaya kaya diretsuhin mo na ako. Alam ko namang may kailangan ka sa akin kaya ka lumapit ngayon eh. For Pete's sake, wala tayong komunikasyon sa loob ng ilang taon. Tapos bigla ka na lang pupunta dito para ipagkalat na girlfriend kita, sagot ni Reed, halatang nawawala na ng pasensya. Naging girlfriend mo naman talaga ako. Ah, bakit? Tinatanggi mo ba yun? Sagot ni Pearl, na biglang naalala ang mga babaeng nalilink kay Reed, mga modelo at beauty queen na malayo sa kanyang simpleng anyo. Nag-iwas ng tingin si Reed. We're not going to talk about my types, are we? Course not, sagot ni Pearl, sabay tikim para bumalik sa dating topic. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong nagseselos siya sa ibang babae noong sila pa. Ganito rin siya noon, palaging nagtatanong, palaging naghahanap ng kumpirmasyon. Napasulyap siya kay Reed at napansing niluluwagan nito ang kanyang necktie. Ngumuso siya, pilit na pinipigilan ng tawa. Pautang ako, biglang sabi ni Pearl, na parang wala lang. What? Gulat na tanong ni Reed, halatang hindi inaasahan ang sinabi niya. Suminghap si Pearl, halatang naiinis, ngunit bigla siyang natigilan ng may maisip. Alam mo ba kung anong trabaho ko? Tanong niya, ang boses ay puno ng hamon. Napakurap si Reed, at sa saglit na iyon, tila nagdadalawang isip siya. Napamura ito sa sarili at pumikit ng mariin, halatang pinipigilan ang sariling emosyon. Natawa si Pearl ng malakas, hindi na napigilan ang sarili. Wow, Reed, hindi ko alam na updated ka pa pala sa buhay ko. Ano yan? Stalker vibes, nang aasar niyang tanong, sabay ngisi. Don't get the wrong idea. Mabilis na depensa ni Reed, ngunit hindi halos makatingin sa kanya. Siguro hindi ka pa rin nakaka-move on sa akin, no? Aminin mo na miss mo rin ako, di ba? Sige na, sabihin mo na. Ako rin naman, na-miss kita, ani Pearl, sabay tawa na parang batang nanunukso.
Napalingon si Reed kay Pearl, ngunit ang tingin nito ay puno ng iritasyon. Lalo namang humagalpak ng tawa ang dalaga, tila natutuwa sa reaksyon ng lalaki. Namula si Reed, hindi dahil sa hiya kundi sa halatang inis. Alam niyang nilalaro lang siya ni Pearl, ngunit hindi niya mapigil ang maapektuhan. Mas lalo tuloy kitang hindi papautangin, iritadong sabi ni Reed, ang tono ng boses ay puno ng paninindigan. Ha, Reed naman Simon got ni Pearl, parang batang nagtatampo. Ikaw na nga itong uutangan, ikaw pa itong mas malakas mang-asar. Fine, hindi na kita aasarin. Pautangin mo lang ako, please, sabi ni Pearl, biglang naging seryoso ang tono. No, maikli at malamig na sagot ni Reed. Pretty please, Reed, pilit ni Pearl, ngayon ay may kasamang puppy eyes. I said no, ulit ni Reed, mas matigas ang boses. Please, baby, tawag ni Pearl, gamit ang dating endearment nila noong sila pa. Natigilan si Reed, para bang biglang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala nila, ang masasayang sandali, ang mga tawanan, at ang mga pinagsamahan nila. Ramdam niya ang biglang bilis ng tibok ng puso niya, ngunit mabilis din itong napalitan ng kirot. Ang kirot ng nakaraan, umigting ang panga niya, at tinitigan niya si Pearl ng matalim. Will you please stop using our past against me? Iritadong sabi ni Reed, pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Napataas ng kilay si Pearl at napangisi. Oh bakit? Affected ka pa rin ba? Naaapektuhan ka pa rin sa akin, Reed? Tanong niya, puno ng pang-aasar. Of course not, madiing sagot ni Reed. Hindi naman pala umalis ka na, tapos na ang oras mo. Malamig na dagdag ni Reed, halatang gustong tapusin ang usapan. Reed, I said, get up. O gusto mong magtawag pa ako ng security para palabasin ka? Malamig na banta ni Reed. Grabe ka naman. Security agad? Ang salbahin mo pa rin talaga hanggang ngayon, no? Reklamo ni Pearl habang tumatayo. Oo na, aalis na. Pero kapag may nangyaring masama sa akin kasi hindi mo ako pinautang, kasalanan mo yun, tila batang sabi ni Pearl bago nagmarcha palabas ng opisina. Napabuntong hininga si Reed at napahawak sa ulo. Pagkaalis ni Pearl, ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Halo-halong emosyon ang damaloy sa kanya, excitement, saya, kaba, at pangungulila. Stop it, you stupid heart, inis na bulong niya sa sarili. Sinaktan ka na niya noon. You can't be still pounding hard for her, dagdag pa niya, sabay pikit at buntong hininga.